anong klaseng camera daw ang ginagamit ng mga security guard or yung mga camera na nakapost doon sa security guard yung ginagamit pang scan ng ID na ipinapakita nyo? Okay, so ito ay katanungan mula sa isang Facebook group sa mga CCTV ni Sir Nation. So ang sabi niya, anong klase nga daw ba ang camera na capable mag-capture siguro doon sa ID, doon sa mga guards ng like subdivisions or yung mga guards na kikita nyo pagpapasok kayo sa subdivision na hindi naman kayo taga roon, wala kayong sticker, hihingian kayo ng ID for identification tapos igaganyan nila yung ID nyo, igaganyan nila doon sa camera. So ang katanungan niya, anong klaseng camera daw ba yon? So sa ganong klase, ang camera na ginagamit doon is kahit yung mga 5 megapixel or 2 megapixel, kasya na, mapa-analog man yan, mapa-analog or IP. So maaari nilang gamitin yon as pang-capture ng detalye doon sa ID mo. So, kailangan lang nila i-hold ng steady yung ID mo or hindi siya magalaw para ma-recognize ni camera. Pero maliban doon sa kasi ang kailangan lang doon is mabasa yung pangalan. Hindi man makuhaan yung mukha mo doon sa camera. Ang importante doon, mabasa yung pangalan kung ano yung detalye mo. So, kailangan nilang idikit yan doon sa camera. Pero, huwag ka munang umalis dahil mayroon pang technology na ginagamit yung mga CCTV installer at saka yung mga security para mas ma-identify pa nila yung pumapasok. So, baka nagtataka kayo, security guard, tapos nagpapaliwanag regarding sa CCTV. So yes, installer ako ng CCTV ni Dahua, security guard sa gabi, installer ng CCTV ni Dahua. So kaya may idea ako sa ganyan. Ang sinasabi ko sa inyo na isang technology na ginagamit is gumagamit sila ng AI. Yung iba na nag-upgrade. Kagaya sa amin, yung mga hawak namin na detachment. So, nag-ina-upgrade ko yung ibang CCTV doon. Halimbawa, entrances. So, itong mga CCTV na entrances, pansin nyo, pag pupunta kayo doon, sasabihin ng guard, Sir, kung subdivision man yan, patanggal na lang po ng helmet. At habang nasa loob ka ng subdivision, hindi ka po pwedeng mag-helmet kung tatakbo ka. Ikaw ay delivery rider, tatakbo ka, nakamotor. Hindi ka po pwedeng mag-helmet, kailangan yung mukha mo. Tapos may kita nyo yung camera, meron silang camera na ang camera nila is kasing halos tapat mo lang ng mukha mo yung taas ng camera. So, ang AI function doon is yung face recognition, face detection. Once na pumarada ko doon, pag parada mo doon, magbibigay ka ng ID mo, hingihan kanila ng ID. Habang nagbibigay ka ng ID, kina-capture ni AI yung mukha mo, siguro mga 5 seconds, kina-capture ni AI ang mukha mo, pagkatapos i-register doon sa CCTV. So kung dumating man na may ikaw na na-capture na yung mukha mo, may ginawa kang katarantaduhan doon sa area na yon. Pagkatapos na isinave yung mukha, inilagay doon sa database, ilalagay na ganon yung case, may ginawa kang case doon. Sa mga susunod na panahon, kung darating man itong suspect, pupunta man doon sa area na yon, mag-a-alarm yung camera. Pwedeng gawan ng alarm yung camera para mag-a-alarm na andito yung suspect, si suspect ganito, tapos ganito yung case na ginawa niya noon. Or even if hindi man dyan sa detachment na yan, halimbawa, gumawa ka ng katarantaduhan sa Tondo, pagkatapos pumunta ka ngayon doon sa Quezon City. Ang masakla, pagpasok mo doon sa Quezon City, nagkaroon sila ng database ng pagmumukha mo. So pagpasok mo doon sa Quezon City, na i-download nagkaroon sila ng pagmumukha mo na i-save nila doon sa database nila. So maaaring pag-detect doon na database, maaari ka nang damputin, lalo kung may existing kang kaso doon sa kabila. Pero kung wala pa naman, maaaring painan ka para lumabas, magawang ka ng kaso. So, kumbaga, bantay sarado na sila sa'yo. O, kawatan ka sa Tondo, kawatan ka sa Maynila, tapos pumunta ng Quezon City, nakakuha ka sa Tondo, pagdating mo doon sa Quezon City, hindi ka pa gumagawa wala ka pang ginagawang krimen, suspect ka na, naka-registered na yung mukha mo doon. So, doon sa katanungan ni Sir, pasensya na, napahaba. Inaano ko lang yung iba pang function maliban doon sa ID. Kasi hindi mo lalo yung driver's license na masyadong bright yung background ng driver's license. Nahihirapan nga tayo pag kukuha tayo ng ID na magpipicture tayo tapos i-ano natin yung ID. Hindi nga mabasa ni camera. Yun pa kaya na magaganyan. Kasi hindi mo naman may steady yung kamay mo doon sa yung sinasabi na pang-identify ng mga security guard sa ID mo. So, kailangan lang nila yon para makita lang yung pangalan mo. Pag ganyan mo ng ID mo doon sa camera,
kailangan makuhaan lang yung pangalan mo, yung mukha mo dun halos hindi yan gaanong ma-identify ng camera. Makikita, ma-identify mo, pero pagdating ng time na magbabacktrack ka, hindi rin magiging ganun kalinis ang kuha. Unlike kung mayroon kayong naka-install na klase ng CCTV na naka-function siya ng face detection. So ang process nun, face detection muna, once na may ginawa kang katarantaduhan, yung mukha mo na na-detect, yung mukha mo na i-save sa database, then doon sa database, lalagyan siya ng alarm, depende sa kung alarm, anong klaseng alarm, pwede pa ngang maglagay ka ng audio na, sariling audio mo. So halimbawa, sasabihin, pumasok na naman si Uncle Manyakol. So, pagdating mo doon sa lugar, kung darating ka doon, madidetect yung mukha mo, mag-aano na naman yan, mag-trigger yan. So, may mga detachment akong hawak na ginawan ko na ng ganyan, yung mga naging suspect noon, naka-registered sila doon sa database. Then, up to now, hindi ko alam kung may contact sila sa loob kasi hindi na bumalik. Nung nalaman na yung mukha nila is naka-registered na sa database. I don't know kung anong mayroon, pero nung nalaman nga na naka-registered na may ganong function na, may ganong AI function na nag-upgrade ng doon sa security. So, hindi na siya hindi na siya bumalik. At maliban doon sa AI function, mayroon din silang AI function na plate number naman. So si plate number mo, once na na-registered yung plate number mo, maaaring ilagay din sa database si plate number mo para if dumating man yung time na babalik yung sasakyan na yan doon, nakatembre na doon sa database na maaaring mag-alarm kung lalagyan ng alarm, nakatembre na doon na itong sasakyan na to is pumasok na ito dati, hindi to nagbayad ng parking, mayroong binangga ito, mayroong tinakasa, may nadisgrasya dati. So maaari din yan gawin. So yes, sa mga CCTV natin, marami na ang ginagamitan na ng AI function. So maging kahit si Hikvision or si Dahua or yung ibang ng CCTV, ginagamitan na rin ng AI function yan. Okay, so ayan, hanggang dun lang. Kung may katanungan kayo regarding sa CCTV, lalo yung mga recordings nyo, maaari kayong magtanong, huwag lang mathematics. Doon naman sa nagtatanong kung storage ng kanilang CCTV, kung gaano katagal, ilagay nyo lang kung ilang megapixel ang CCTV nyo na gagamitin. Tapos, kung nag-iisip kayo kung ilang memory card ang possible na gamitin sa inyong CCTV, so maaari nating i-compute yan. Basta mag-iwan lang kayo ng mag-comment lang kayo dyan sa comment section sa kung ano yung plano nyo, anong klaseng CCTV ang gamit nyo, ilang megapixel, anong brand, lalo kung anong brand, anong model ng CCTV ang gagamitin nyo. Kasi meron kasi mga specific na memory card ang ginagamit. Memory card at saka SD card na ginagamit para sa CCTV. Okay, so ayan, hanggang doon lang. Thank you.